Sinimula naman muling ipagpatuloy ng House Committee on Revision of Laws ang pagtalakay sa pag-amyenda ng Revised Penal Code ng bansa na angkop sa panahon ngayon. Si Kate Renya para sa 13 sa tanghali live. Kate? Greg, ipinaabot ng ilang mga abogado, prosecutor at mga profesor, maging ang mga opisyal ng Department of Justice ang kanilang suwestyon sa mga kinakailangan irebisa ng mga special penal laws sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines para maging mas mapabuti pa ang lipunan. Kabilang narito ang patungkol sa habitual delinquency o individual na mapapatunayang guilty sa isang krimen at na-convict ng 3 beses. Ayon kay Professor Dan Callica ng University of the Philippines Law, kinakailangan anya ikonsidera iyong makakagawa ng isang grave crimes tulad ng pagnanakaw, estafa, sexual assault, murder at nagreresulta sa matinding kapurusuhan at hindi na isama ang mga less grave crimes. The habitual delinquent is already disqualified from the retroactive application of favorable penal law. So I think that is unfair and unjust, especially if one with the death penalty not being prohibited from being imposed now, person convicted of rape 3 times or murder 3 times will be qualified for retroactive applications. Saad naman sa panig ng Department of Justice, kinakailangan pa rin i-apply ito sa kahit anong krimen basta't nagawa ng 3 beses. As to removing less grave crimes, we believe that what is being punished is the propensity of the accused to commit crimes. So even if it's only punishable by less grave penalty, the fact that he has been convicted 3 times or more than that, the person has the propensity to commit the crime. So that's why he's considered a habitual delinquent and should be not enjoy the benefit of the retroactive effect of penalty. Suhestyon din ni Professor Dan na nararapat ng gamitin ang lengguaheng Ingles sa Revised Penal Code imbes na ang mga lengguaheng Espanyol dahil anya mas maiintindihan ito ng mga Pilipino. Pero ibinahagi ni Deputy Majority Leader Representative Ana Victoria Veloso Tuazon na hindi maaaring humiwalay ang penal system ng bansa sa Spanish heritage. Making reference to the supremacy of the English text, I understand also that much of our penal system cannot be divorced from our Spanish heritage, and therefore understanding also that we usually have cognitive anchors with respect to terms, also for economy of language, where a term is jurisprudentially referred to frequently, perhaps it would be prudent to continue to keep it in the Code of Crimes. Samantala, ipinabot naman ni Attorney Harvey bilang Ateneo ng Ateneo Law School na dapat din masolusyonan at maisama sa pag-amyenda ng Special Penal Laws itong lumalaganap na pagbayad ng multa sa anumang violation kahit hindi dumadaan sa legal na proseso. Greg, sa pagdalo rin ng ilang mambabata sa pagdinig ng Subcommittee on Penal Laws, ibinahagi nila sa mga eksperto na mas lawakan pa ang definisyon nitong patungkol sa usapin ng life imprisonment at reclusion perpetua para mas mai-apply pa sa usaping legal. Atin mo na ang update mula rito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.